Lumuhod ka, Frida. Isang hampas lupa na tulad mo ay hindi nararapat na tumayo sa harap ng altar na ito nang hindi mo na nililinis ang iyong maruming pagkatao. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng Manila Cathedral. Sa gitna ng naggagandahang palamuti ng bulaklak at sa ilalim ng dambuhalang krus, ang bawat salita ng matanda ay umalingaw-ngaw puno ng puot at pangungutya. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Frida ang kanyang wedding bouquet, mga puting liryo na siya mismo ang pumili dahil ito ang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humahaplos sa sutlang laso ng mga bulaklak, isang tahimik na panalangin na sana ay nakikita siya ng kanyang ina sa kanyang pinakamasayang araw. Ngunit ang pangarap na iyon ay biglang naglaho nang iharang ni Doña Consuelo ang isang kalawanging palanggana na puno ng maduming tubig at itim na abo sa kanyang daraanan. "Mama, please, wag naman dito. Maraming tao, everyone is watching," bulong ni Lucas. Ngunit kahit may bahid ng pag-aalinlangan, hindi man lamang hinawakan ni Lucas ang braso ni Frida upang protektahan ito. Sa halip, lumayo pa siya nang bahagya tila nahihiyang madungisan ang kanyang mamahaling tuxedo. "Huwag kang makialam, Lucas," mading sagot ni Consuelo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Frida. "Kung gusto mong pumasok sa pamilyang ito, Frida, dapat mong matutunan kung nasaan ang lugar mo. Ang isang ampon na walang pinagmulan ay dapat marunong yumukod sa mga taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong mangarap. Neil, hugasan mo ang mga paa namin," ni Lucas gamit ang tubig na ito para mawala ang yabang na nananalatay sa mga ugat mo. Naramdaman ni Frida ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas at ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng tingga. Ang marangyang trahe de boda na pinaghirapan niyang bayaran sa loob ng 3 taon ay tila naging isang mabigat na tanikala. Tumingin siya kay Lucas, naghahanap ng kahit katiting na tapang, ng kahit isang sulyap ng pagmamahal na nangako sa kanya ng katarungan. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang isang lalaking duwag, isang lalaking mas pinahahalagahan ang kanyang pangalan kaysa sa babaeng nangako siyang pakakasalan. Dahan-dahan sa gitna ng bulong-bulungan ng mga bisita at sa harap ng nagkikislapang mga lente ng kamera, ibinaba ni Frida ang kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang mamahaling tela na sumasayad sa malamig at matigas na marmol ay tila isang malakas na hagupit sa kanyang natitirang dangal. Habang ang kanyang tuhod ay dumidikit sa sahig, naramdaman niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit, ngunit walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit ay masyadong malalim para lamang itangis. Nang hawakan niya ang palanggana, ang amoy ng abo at lansa ng tubig ay humalo sa bango ng mga liryo. Isang malupit na kabalintunaan. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, ang kanyang pag-ibig ay ginawang basura at ang kanyang katapatan ay binalutan ng uling. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng pag-asa, habang isinusukat ang singsing ngayon, ay nakalubog sa putik ng kahihiyan. Sa bawat haplos niya ng maduming tubig sa sapatos ni Doña Consuelo, nararamdaman ni Frida ang unti-unting pagkamatay ng babaeng nangarap ng isang pamilya. Ang bawat patak ng tubig na tumatalsik sa kanyang puting gown ay tila mga peklat na hinding-hindi na mabubura. Ang katahimikan ni Lucas ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ni Consuelo. Ito ang tunay na lason na dumadaloy sa kanyang puso. Nananatili siyang nakayuko, ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha na ngayon ay kasing puti na ng papel. Sa gitna, dilim na bumabalot sa kanyang paningin. Isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing bagsik ng alon sa pampang. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na ikaw mismo ang pumayag na iukit sa iyong puso? May babalik pa ba ng katarungan ang dangal na ninakaw sa harap ng altar? O ang bawat patak ng tubig na ito ay magiging dagat na lulunod sa huling bahagi ng iyong kaluluwa? Tapos ka na ba, Frida? Huwag kang tumitig ng ganyan, para kang asong mamatay na ang amo. Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng tamis na may halong lason habang pinagmamasdan niya ang nakaluhod na si Frida. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa loob ng cathedral. Ang panginginig ng mga kamay ni Frida ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kalituhan ay dahan-dahang nag-iba ng kulay mula sa malungkot na dagat patungo sa isang nagbabagang apoy. Dahan-dahang tumayo si Frida. Hindi siya nagmamadali. Bawat galaw niya ay may bigat, tila isang reyna na muling kinukuha ang kanyang korona mula sa putikan. Inayos niya ang kanyang duguang tuhod at hinarap ang matandang babae.
Ang kanyang tindig ay tuwid pa sa mga haligi ng simbahan. Hindi ako aso, Doña Consuelo, at mas lalong hindi ako ang dapat mahiya sa harap ng altar na ito. Ang boses ni Frida ay mababa, ngunit bawat salita ay kasing talim ng labaha. Bago pa makasagot ang matanda, hinawakan ni Frida ang palangganang may maduming tubig. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa paanan ni Doña Consuelo. Ang tunog ng tubig na tumatalsik sa mamahaling sapatos at laylayan ng damit ng matanda ay tila isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong cathedral. "Anong ginawa mo, Ubrat?" Sigaw ni Consuelo. Ang kanyang muka ay namula sa matinding galit at gulat. "I'm just returning what's yours, Doña Consuelo. Ang dumi na galing sa inyo rin dapat bumalik," sagot ni Frida. Humarap siya kay Lucas na nakatayo lang doon tulala at hindi makapaniwala. "At ikaw, Lucas, akala ko ikaw ang magliligtas sa akin, pero ikaw pala ang unang maglulubog sa akin sa putik. You're not a man, you're just a shadow of your mother." Kinuha ni Frida ang maliit na recorder na nakatago sa kanyang dibdib at itinaas ito sa harap ng mga nagkakagulong cameraman. "Sa lahat ng narito, sa lahat ng nanonood, pakinggan ninyo ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Ang perang ginamit sa kasal na ito, ang perang ipinagmamayabang ninyo, ay galing sa donasyon para sa mga ulila na kinulimbat ni Doña Consuelo." Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Consuelo na malinaw na naguutos kung paano manipulahin ang pondo ng simbahan ay narinig ng lahat. Ang cathedral na dati ay puno ng bulong ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mukha ng mga bisita ay napalitan ng pandidiri. "This wedding is over," deklara ni Frida. Hinawakan niya ang kanyang mahabang belo, ang simbolo ng kanyang pangarap na maging bahagi ng pamilyang ito, at sa isang malakas na paghila ay pinunit niya ito. Ang tunog ng napupunit na tela ay tila huling hininga ng kanyang pag-ibig. Inihagis niya ang puting tela sa paanan ni Lucas. "Keep the ring, I'll keep my soul." Naglakad siya palabas ng simbahan. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at mapanghamon. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Lucas o ang mga sigaw ni Consuelo. Nang makalabas siya, ang init ng araw ng Maynila ay humalik sa kanyang balat, tila binibinyagan siya sa isang bagong buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman ni Frida ang pangangatog ng kanyang mga binti. Pagod na siya, ubos na ang kanyang lakas. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Matangkad, nakasuot ng simpleng itim na polo at may mga matang tila nakakabasa ng lahat ng kanyang itinatago. "Kailangan mo ng masasakyan, Bon?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, walang halong panunuya, kundi isang pangako ng kaligtasan. Tumingin si Frida sa likod sa simbahan kung saan iniwan niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaki. "Sino ka?" Ngumiti ang lalaki ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Isang kaibigan? O baka isang kaaway na mas mapagkakatiwalaan kaysa sa pamilyang iniwan mo? Pasok na, Frida, bago ka pa nila maabutan." Habang sumasakay si Frida, hindi niya mapigilang mapansin ang isang locket na nakasabit sa rearview mirror ng sasakyan. Isang familiar na disenyo na tila nakita na niya noon sa mga lumang dokumento ni Doña Consuelo. Sino ang lalaking ito at bakit tila matagal na niyang hinihintay ang sandaling wawasakin ni Frida ang sarili niyang kasal? At ano ang tunay na pakay niya sa isang babaeng wala nang ititira, kundi ang kanyang galit at tsaka. "Lahat ng meron ka sa akin galing. Kung hindi dahil sa akin, baka namamalimos ka pa rin sa kalsada." Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Frida habang nakatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Nakaupo siya sa isang maliit at lumang silya sa loob ng bahay ni Nanay Ising. Ang mga pader na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at yero ay malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakhan niya, ngunit dito lamang siya nakakahinga ng maluwag. "Uminom ka muna ng tubig, anak. Namumutlak at pan." Ang malambot na tinig ni Nanay Ising ay tila haplos ng sutla sa kanyang sugatang kaluluwa. Inabot ng matanda ang isang basong basag ang gilid, ngunit sa loob nito ay ang katapatang kailanman ay hindi naramdaman ni Frida sa piling ng mga tran. Tinitigan ni Frida ang baso. Ang bawat salita ni Consuelo kanina sa simbahan ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Utang na loob. Yan ang kadenang ipinulupot sa kanyang leg sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang mga gabing nag-aaral siya hanggang madaling araw, ang mga parangal na nakuha niya bilang abogado at ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para lamang maging karapat-dapat sa paningin ng pamilya ni Lucas.
Ngunit sa isang iglap lahat ng iyon ay binaliwala. Para kay Consuelo siya ay nananatiling isang pulubi na binigyan lamang ng pagkakataong huminga ng hangin ng mga mayayaman. Nanay, bakit ganoon ibinigay ko ang lahat? Naging tapat ako, pero bakit parang basura pa rin ang tingin nila sa akin? Ang boses ni Frida ay gumaralgal, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanghina. Ang pait ng kanyang pagsisisi ay tila lason na humahalo sa kanyang bawat hininga. Hinawakan ni Nanay Icing ang magaspang na kamay ni Frida. Anak, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para kuminang. Hindi nila pagmamay-ari ang pagkatao mo. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan para hayaan mong tapakan ang iyong dangal. Habang nagaganap ang madamdaming pag-uusap sa maliit na dampa, sa kabilang dako ng lungsod tila isang bagyo ang namumuo sa loob ng mansyon ng mga tran. Wala siyang takas, sisiguraduhin kung mabubulok ang babaeng iyan sa kulungan. Sigaw ni Doña Consuelo habang ipinaghahagis ang mga kristal na dekorasyon sa kanyang silid. Ang bawat piraso ng basag na salamin ay tila simbolo ng kanyang nasirang reputation. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit. Si Lucas ay nakatayo sa isang sulok na kayuko at hindi makapagsalita. Ang kanyang toksido ay gusot-gusot na, tila sumasalamin sa kanyang pagkatao na walang paninindigan. Mama, calm down. Baka lalong lumala ang sitwasyon sa social media, mahinang sabi ni Lucas. Social media, I don't care about those people. Ang mahalaga ay makuha natin ang USB na iyon. Lucas, tawagan mo ang lahat ng connection natin sa korte. I want her arrested by tomorrow morning. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang tiwala ko at nanakawan niya ang kumpanya natin. Ang boses ni Consuelo ay puno ng manipulasyon, tila pinaniniwalaan niya ang sarili niyang mga kasinungalingan. Bumalik ang eksena sa bahay ni Nanay Ising. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na katok ang bumasag sa kapayapaan. Ang bawat bagsak ng kamao sa pinto ay tila tunog ng hatol na nagpabilis sa tibok ng puso ni Frida. Binuksan ni Frida ang pinto at tumambad sa kanya ang dalawang lalaking nakauniporme, kasama ang isang abogadong may hawak na puting papel. Ang selyo sa papel ay malinaw, isang subpina para sa kasong qualified theft at pagnanakaw ng mahahalagang dokumento. Frida Galvez, kailangan mong sumama sa amin sa presinto para sa investigasyon. Ang malamig na tinig ng pulis ay tila yelong ibinuhos sa kanyang likuran. Tumingin si Frida kay Nanay Ising na ngayon ay puno ng takot ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa dilim ng labas kung saan naghihintay ang isang mundo na handang lumamon sa kanya. Ngunit bago pa siya makahakbang, napansin niya ang isang anino sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang itim na sasakyan ni Mateo ay naroon pa rin, tila isang bantay sa gitna ng unos. Sumama kayo ng mahinahon o gagamit kami ng dahas, muling sabi ng pulis habang kinakapa ang posas sa kanyang baywang. Lumingon si Frida sa loob ng bahay at nakita ang isang sobreng nakapatong sa mesa, isang sobre na hindi niya napansing iniwan ni Mateo kanina. Sa ibabaw nito may nakasulat na isang numero at isang maikling mensahe, "Huwag kang bibitiw. Ang laban ay kakasimula pa lang." Sino ang tunay na nagmamanipula sa bawat galaw ni Frida? Ang subpuena ba ay isang paraan para iligtas siya, o ito ang simula ng isang bitag na mas malupit pa sa ginawa ni Doña Consuelo? At ano ang nakatago sa loob ng sobreng iniwan ng misteryosong si Mateo Parca? Teka muna, Sargento. Bago ninyo ilapat ang mga bakal na iyan sa kanyang mga kamay, tingnan niyo muna ito. Ang boses ni Mateo ay tila isang malakas na barikada na humarang sa pagitan ni Frida at ng mga pulis. Hindi na malayan ni Frida na nakalapit na pala ang lalaki. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad na nagpaurong sa mga opisyal. Inabot ni Mateo ang isang asul na folder, isang dokumento na naglalaman ng temporary restraining order at isang katunayan na ang mga paratang ni Doña Consuelo ay kulang sa sapat na ebidensya para sa isang agarang pag-aresto. Attorney Mateo Valderrama, at simula sa gabing ito ako ang legal counsel ni Miss Galvez. Dagdag pa niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalas sa ilalim ng madilim na langit. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis, tila nag-aalinlangan sa biglang paglitaw ng isang kilalang pangalan sa mundo ng batas. Pagkatapos ng ilang sandali ng tensyon, dahan-dahang ibinalik ng opisyal ang kanyang poses sa baywang at kinuha ang folder. Aayusin namin ito sa presinto, attorney, pero huwag ninyong isipin na tapos na ito. Nang makaalis ang mga pulis, tila nawalan ng hangin ang baga ni Frida. Napahawak siya sa hamba ng pinto, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na ngayon lang lumabas.
Nilapitan siya ni Mateo, ngunit bago pa man ito makapagsalita itinaas ni Frida ang kanyang kamay. Bakit Mateo? Why are you doing this? Hindi kita kilala at pagkatapos ng nangyari kay Lucas, wala na akong tiwala sa kahit na kanino. Ang boses ni Frida ay parang isang pisi na malapit ng maputol. You're a Valderrama, isa ka rin sa mga pamilyang kasing yaman nila. Anong kailangan mo sa akin? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip iginya niya si Frida patungo sa kanyang sasakyan. I have my own reasons, Frida. Let's just say we both want the same thing to see the trans fall from their golden throne. Pero hindi tayo ligtas dito. I have a place outside Manila. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Habang bumibiyahe patungo sa isang ligtas na bahay sa Batangas, ang loob ng sasakyan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Pinagmamasdan ni Frida ang nadadaunang mga ilaw ng kalsada, ang bawat liwanag ay tila mga alaala ng kanyang buhay na ngayon ay nagkapira-piraso na. Ang lamig ng aircon ay pilit na kumakapit sa kanyang balat, ngunit ang mas malalim na lamig ay nagmumula sa kanyang puso. Pagdating sa isang maliit ngunit eleganteng bahay sa tabi ng dalampasigan, sinalubong sila ng tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Ang amoy ng dagat ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa naguguluhang isipan ni Frida. Pagpasok nila sa loob, agad siyang naupo sa sofa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga braso. Lumapit si Mateo na may 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilapag niya ang isa sa harap ni Frida at naupo sa katapat na silya. You need to rest, Frida. Tomorrow is going to be a long day. How can I rest knowing na buong pamilya ni Lucas ay gustong sirain ang buhay ko? Tanong ni Frida, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. I gave them 3 years of my life. I loved Lucas. I protected their secrets. Dahan-dahang tumayo si Mateo at lumapit sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, naupo siya sa tabi ni Frida at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa likod nito. Hindi ito isang mapangahas na kilos, kundi isang tahimik na pagdamay. The trans are masters of gaslighting, Frida. Gagawa sila ng paraan para isipin mong ikaw ang mali, ikaw ang may utang na loob, ikaw ang masama. Pero tingnan mo ako. Ang boses ni Mateo ay naging malambot, halos isang bulong. Hindi ka nag-iisa. I've been watching them for years. My mother, she was destroyed by Doña Consuelo too. I know how it feels to lose everything to people who think they own the world. Dahan-dahang isinandal ni Frida ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya nahanap kay Lucas. Ang init ng katawan ni Mateo at ang matatag na tibok ng puso nito ay tila isang angkla sa gitna ng unos. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, binabasa ang tela ng polo ni Mateo. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Frida na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula kay Lucas ang lumitaw sa screen, isang mensahe na nagpabilis muli sa kanyang kaba. Patawarin mo ako, Frida. Papatayin ako ni Mama pag hindi ka bumalik. Nasa amin na si Nanay Ising. Kung gusto mo siyang makitang buhay, alam mo kung saan mo kami pupuntahan. Nabitawan ni Frida ang tasa ng tsa at ang tunog ng pagbasag ng porselana sa sahig ay tila hudyat ng muling pagdating ng panganib. Lumingon siya kay Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng sindak. Sino ang nag-traitor sa kanila? Paanong nahanap ng mga trans si Nanay Ising ng ganoon kabilis? At ang mas mahalagang tanong habang nakayakap si Frida kay Mateo, bakit tila may isang lihim na ngiti ang dumaan sa mga labi ng lalaki nang makita ang mensahe sa cellphone ni Frida and Mancan? Huwag kang padalos-dalos, Frida. Ang emotion ay isang lason kapag kaaway ang nagdidikta ng laro. Ang boses ni Mateo ay tila isang pader ng yelo na pilit na pumipigil sa nag-aapoy na takot ni Frida. Gusto nang tumakbo ni Frida palabas kahit pa wala siyang sasakyan, kahit pa hindi niya alam kung nasaan si Nanay Ising. Ang isipan niya ay puno ng mga imahe ng matanda na nasasaktan, umiiyak at nag-iisa sa kamay ng mga tuso. Mateo, si Nanay Ising ang buhay ko. Wala siyang kinalaman dito. Bakit kailangang siya ang saktan nila? Ang sigaw ni Frida ay binalot ng pait, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hinawakan ni Mateo ang magkabilang balikat ni Frida, pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Listen to me. Kung pupunta ka doon ng walang plano, hindi mo siya maililigtas. Bibigay mo lang ang sarili mo sa kanila. Magkita kayo ni Lucas, pero sa isang pampublikong lugar. I will be there watching from the shadows.
Kinabukasan sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa isang parke sa gitna ng lungsod nakatayo si Frida, malapit sa isang malawak na lawa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga pamilya ay nagpipiknik, isang kabalintunaan sa madilim na kaganapan sa kanyang buhay. Dumating si Lucas, bakas sa mukha ang pagod, ang kanyang mga mata ay mapupula at tila hindi nakatulog. Frida, salamat at dumating ka. Ang boses ni Lucas ay nanghihina, tila isang taong malapit ng bumagsak. Sa gitna ng maraming tao, biglang lumuhod si Lucas sa harap ni Frida. Ang bawat tuhod nito na tumatama sa semento ay tila isang eksena mula sa isang murang dula. Please, bumalik ka na. Mama is out of her mind. Sinasaktan niya si Nanay Ising dahil sa galit niya sa'yo. If you just return the documents, I promise aayusin ko ang lahat. Magpapakasal pa rin tayo, lalayo tayo sa kanya. Tinitigan ni Frida ang lalaking minsan niyang inisip na magiging sandigan niya habang buhay. Sa isang sandali naramdaman niya ang isang familiar na kirot, ang pagnanais na maniwala, ang kurot ng awa. Ngunit habang lumalapit si Lucas para hawakan ang kanyang kamay, napansin ni Frida ang isang kakaibang umbok sa loob ng bulsa ng tuksido ni Lucas. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Frida. Hinablot niya ang recorder na nakatago sa bulsa nito. Ang mukha ni Lucas ay biglang namutla, ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, pinalitan ng isang bakas ng pagkahiya at takot. Paumanhinong ebidensya para lalong mabaon ako sa kaso. Ang boses ni Frida ay naging kasing lamig ng bakal. You never changed, Lucas. You're still her puppet. Ginagamit mo ang awa ko para lang makuha ang gusto ni Doña Consuelo. Frida, hindi ganun yun. I had to do it, otherwise, hindi ko malalaman kung nasaan si Nanay Ising. Depensa ni Lucas, ngunit ang bawat salita niya ay tila basag na baso na hindi na maaaring buuin. Kinuha ni Frida ang engagement ring na nasa kanyang bulsa, ang diamanteng sumisimbolo sa 3 taon ng kanyang katapatan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkatapos ng walang anumang pag-aalinlangan, inihagis niya ito sa gitna ng malalim na lawa. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa tubig ay tila huling hininga ng isang namatay na pangako, isang munting alon na mabilis na naglaho sa ibabaw ng lawa. Hindi ko na kailangan ang mga dokumento para wasakin kayo, Lucas. Ang katotohanan ang gagawa noon. Sabi ni Frida bago tumalikod. Nagmadali siyang bumalik sa sasakyan ni Mateo na naghihintay sa labas ng parke. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Nanay Ising. Nagpumilit siyang dumaan muna sa bahay ng matanda sa pag-asang baka nagkamali lang siya, baka naroon lang ito. Ngunit nang makarating sila sa maliit na dampa ni Nanay Ising, ang bumungad sa kanila ay isang eksenang wawasak sa huling bahagi ng kapayapaan ni Frida. Bukas ang pinto, ang mga gamit ay nagkalat sa sahig, at ang maliit na altar ni Nanay Ising ay itinumba. Ang mga imahe ng santo ay basag-basag, at ang bango ng sampagita ay napalitan ng amoy ng lansa at alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Frida ang isang tsinelas na naiwan sa may pintuan, ang tsinelas na siya mismo ang bumili para sa matanda noong nakaraang Pasko. Nanay, ang mahinang tawag ni Frida, ang kanyang boses ay tila isang hanging nawawala sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang mas nagpatayo ng balahibo ni Frida ay ang isang bagay na nakadikit sa dingding gamit ang isang matalim na kutsilyo. Isang piraso ng puting tela mula sa kanyang punit na belo sa simbahan, at sa ibabaw nito ay may nakasulat gamit ang pulang tinta, ang susunod na agos na dugo ay hindi na galing sa abo. Lumingon si Frida kay Mateo, naghahanap ng kasagutan. Ngunit ang nakita niya sa mukha ng lalaki ay hindi sindak kundi isang madilim na pagtanggap, tila alam na niya na ito ang mangyayari. Ang bawat tibok ng puso ni Frida ay tila isang babala na ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa pera o dangal, kundi tungkol sa mga buhay na handang isakripisyo ng mga tran. Ang buhay ng isang matanda ay walang halaga kumpara sa dangal ng aking pamilya, Frida. Isang kalabit ko lang mawawala, ang tanging nagmamahal sa iyo. Ang boses ni Doña Consuelo sa kabilang linya ng telepono ay tila kiskis ng tuyong dahon, malamig, walang kaluluwa at puno ng banta. Habang nakatayo si Frida sa gitna ng sinalantang dampa ni Nanay Ising, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang alikabok at pait. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo sa kanyang braso, tila sinasabing, huwag siyang bibitaw sa gitna ng bangin. Nasaan siya, Consuelo? Kung may mangyaring masama sa kanya, isusumpa kong gagawin kong impyerno ang natitira mong buhay. Ang sigaw ni Frida
ay binalot ng puyos ng galit ang kanyang mga mata, ay naglalagablab sa gitna ng kanyang mga luha. Isang mapait na tawa lamang ang naging sagot ng matanda, bago naputol ang linya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mateo. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon at mabilis na pagsubaybay sa pinagmulan ng tawag, dinala niya si Frida sa isang abandonadong bodega sa madilim na bahagi ng pantalan. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa kaba na halos magpatigil sa tibok ng puso ni Frida. Ang bawat hakbang nila sa loob ng bodega ay naglilikha ng mahinang tunog sa ibabaw ng maruming sahig. Sa dulo ng malawak at madilim na espasyo sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, napasulpot-sulpot ang liwanag, nakita ni Frida ang isang anyong nakagapos sa isang lumang silya. Nanay, ang tawag ni Frida ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng emosyon. Tumakbo siya patungo sa matanda, hindi alintana ang panganib. Si Nanay Ising ay bugbog ang muka, ang kanyang mapuputing buhok ay nanggigitata sa dumi at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Mabilis na kinalas ni Mateo ang mga tali, habang si Frida ay walang tigil sa paghingi ng tawad sa matanda. Ang bawat sugat sa balat ni Nanay Ising ay tila mga latay sa sariling konsensya ni Frida. Habang inaalalayan nila ang matanda, palabas na ramdaman ni Frida ang bigat ng katawan nito, ang bigat ng isang buhay na nadamay sa isang digmaang hindi naman nito kasalanan. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor na tila nagbibilang ng bawat sandali ng buhay. Nakaupo si Frida sa tabi ng kama, hawak-hawak ang kulubot at pasadong kamay ni Nanay Ising. Ang bango ng antiseptic ay tila sumasakal sa kanya, paalala ng lahat ng sakit na idinulot ng mga tran. Dahan-dahang imulat ni Nanay Ising ang kanyang mga mata. Sa gitna ng panghihina, nagawa nitong pisilin ng bahagya ang kamay ni Frida. Isang maliit na galaw, ngunit para kay Frida iyon ay 1,000 salita ng pagmamahal. Huwag kang susuko, anak. Ang katarungan ay, darating din ang mahinang bulong ng matanda bago muling pumikit. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Frida ay tuluyan ng umagos, binabasa ang mga palad ni Nanay Ising. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay muling nabuo, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pangakong poprotektahan ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na winasak ng isang ingay mula sa telebisyon sa loob ng silid. Isang breaking news ang lumabas at ang mukha ni Frida ang bumulaga sa screen. Isang abogado, kinilalang si Frida Galvez, ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga awtoridad. Siya ang itinuturong utak sa likod ng pagdukot sa kanyang sariling ina-inahan upang makakuha ng ransom money at sirain ang reputasyon ng pamilya Tran. Nabitawan ni Frida ang baso ng tubig na hawak niya. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila hudyat ng muling pagpihit ng tadhana laban sa kanya. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa may pinto, ang mukha nito ay madilim at hindi mabasa. Paano naging siya ang kriminal sa mata ng mundo? Gaano kalalim ang impluensya ni Doña Consuelo para baluktutin ang katotohanan sa harap ng milyon-milyong tao? At sa gitna ng panibagong unos na ito, mapapanatili pa ba ni Frida ang kanyang tiwala kay Mateo? O ang lalaking ito ang magiging huling pako sa kanyang krus? Takbo, Frida! Wala na tayong oras. Papunta na rito ang mga pulis. Ang boses ni Mateo ay tila isang mabilis na agos ng tubig na humila kay Frida mula sa kanyang pagkakatulala. Hindi na nakasagot ang dalaga. Ang kanyang mga paa ay tila kusa ng gumalaw habang hila-hila siya ni Mateo. Palabas ng ospital, tinatahak ang mga madidilim na pasilyo, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang mahinang pagtunog ng kanilang mga hakbang sa malamig na sahig. Dinala siya ni Mateo sa isang lihim na bahay bakasyonan sa malayo sa ingay ng lungsod. Ang paligid ay binalot ng makapal na hamog at ang tanging musika ay ang paghampas ng ulan sa bubungang yero. Sa loob ng maliit na sala, ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga alaala ng nakaraan na pilit na humahabol sa kanila. Naupo si Frida sa sahig na kasandal sa gilid ng kama, ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga binte. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi nagmumula sa lamig ng gabi, kundi sa tindi ng pagod ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap na wala ang lahat, ang kanyang dangal, ang kanyang lisensya bilang abogado, at ang tiwala ng publiko. Bakit mo ako tinutulungan, Mateo? You don't even know me. Bakit mo itinataya ang lahat para sa isang babaeng itinuturing na ng mundo bilang kriminal? Ang boses ni Frida ay mahina, halos isang bulong na nalulunod sa ingay ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Mateo,
May dalang makapal na kumot. Maingat niya itong ipinatong sa mga balikat ni Frida at sa isang pagkakataong hindi inaasahan, naupo siya sa sahig sa tabi nito. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng bawat isa-isang pakiramdam na matagal nang hindi naramdaman ni Frida sa piling ni Lucas. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat sa isang iglap, Frida. Alam ko ang pakiramdam ng tignan ng mundo nang may pandidiri dahil sa mga kasinungalingan ng mga taong makapangyarihan. Ang boses ni Mateo ay malalim at puno ng pait. Ang ina ko'y hindi siya namatay sa sakit. Namatay siya sa kahihiyan dahil sa ginawa ni Doña Consuelo. Ipinahiya niya ang nanay ko sa harap ng lahat, pinalabas na magnanakaw hanggang sa mawalan ito ng bait. Tumingin si Frida kay Mateo. Sa ilalim ng madilim na liwanag nakita niya ang isang luhang dahan-dahang gumugulong sa pisngi ng lalaki, isang luhang hindi galing sa kahinaan, kundi sa isang matandang sugat na hindi kailanman naghilom. Sa unang pagkakataon, hindi na nakita ni Frida si Mateo bilang isang misteryosong tagapagligtas, kundi bilang isang sugatang mandirigma na katulad niya. Dahan-dahang iniabot ni Frida ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Mateo. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo, malamig ang kay Frida at mainit ang kay Mateo, tila isang pagtatagpo ng gabi at umaga. Sa sandaling iyon, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa mabulaklak na salita, kundi sa lalim ng pag-unawa. Isinandig ni Frida ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang amoy ng pabango nito, amoy ng pino at ulan, ay tila isang gamot na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa dilim. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang oras, pinakikinggan ang bawat patak ng ulan at ang marahang paghinga ng isa't isa. Ang bawat sandali ay tila isang paghilom, isang pangako na sa gitna ng unos ay may isang taong mananatiling nakatayo para sa iyo. Ngunit nang makatulog na si Frida sa kanyang balikat, dahan-dahang inilabas ni Mateo ang kanyang cellphone. Tumayo siya at pumunta sa balkonahe kung saan ang dilim ay mas makapal. Pinindot niya ang isang numero at naghintay. Nasa akin na ang tiwala niya. Ang boses ni Mateo ay naging kasing lamig ng hangin sa labas. Wala na ang lambot na ipinakita niya kanina. Nakarating na kami sa safe house. Handa na ang pain. Siguraduhin niyo lang na makuha niyo ang pirma niya sa mga dokumentong kailangan natin. Sino ang kausap ni Mateo sa kabilang linya? Ang kanya bang pagpapakita ng damdamin kay Frida ay isa lamang dula para makuha ang huling kailangan niya. Habang natutulog si Frida nang may ngiti sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang panganib ay mas malapit na sa kanya kaysa sa iniisip niya. Dahil ang taong pinagkatiwalaan niya, ang siya ring may hawak ng susi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Huwag kang titingin sa kanila ng may takot, Frida. Sa sandaling makakita sila ng kahit katiting na pangamba sa iyong mga mata, doon ka nila lalamunin ng buo. Ang boses ni Mateo ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim habang nakatayo siya sa likod ni Frida. Nasa harap sila ng isang malawak na mesa na puno ng mga dokumento, mga litrato at mga affidavit na tila mga piraso ng isang puzzle na kailangang mabuo bago sumikat ang araw. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng safe house, ngunit para kay Frida ang liwanag na ito ay hindi nagbibigay ng init kundi isang paalala na papalapit na ang oras ng paghuhukom. Paano kung hindi sila maniwala sa akin, Mateo? Ang kalaban natin ay hindi lang pera kundi ang pangalan ng mga tran na nakaukit na sa kasaysayan ng bansang ito. Ang boses ni Frida ay nanginig, ang kanyang daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang ballpen hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang ballpen mula sa kamay ni Frida. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay nag-iwan ng isang kakaibang kuryente na nagpatigil sa panginginig ng dalaga. I've been preparing for this for 10 years, Frida. Hindi kita hinayaang makawala sa simbahan para lang matalo sa korte. Look at these papers. Ito ang katotohanan na pilit nilang ibinaon sa limot. Sa gitna ng kanilang paghahanda, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng bakuran. Hindi ito ang mga pulis, kundi isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, ang personal na abogado ni Doña Consuelo. Pumasok ito sa bahay nang may dalang isang bag na puno ng pera at isang dokumento ng kasunduan. 5 million pesos, Miss Galvez, at isang tiket patungong Spain. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang pag-amin na ikaw ang nag-utos sa pagdukot kay Nanay Ising dahil sa matinding inggit.
Ang boses ng abogado ay puno ng pangungutya, tila ba ang dangal ni Frida ay isang bagay na mabibili sa palengke. Be smart, Frida. You're a lawyer. Alam mong sa sistemang ito ang may pera ang laging tama. Tumingin si Frida sa pera pagkatapos ay kay Mateo na nananatiling tahimik sa isang tabi pinagmamasdan ang bawat reaction niya. Naramdaman ni Frida ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Kinuha niya ang dokumento tinitigan ang pirma ni Doña Consuelo sa ibaba at sa isang mabilis na galaw ay pinunit niya ito sa harap ng abogado. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa pandinig ni Frida. Sabihin mo sa kanya ang dangal ng isang Galvez ay hindi kayang bayaran ng kahit ilang bilyong piso. Magkita kami sa impyerno o sa korte bukas ng umaga. Ang boses ni Frida ay matatag, wala na ang bakas ng takot na kanina lamang ay nagpapahina sa kanya. Nang makaalis ang abogado, muling binalot ng katahimikan ang silid. Lumapit si Mateo kay Frida at iniabot ang isang espesyal na panulat gawa sa pilak at may nakaukit na maliliit na detalye. Gamitin mo ito para isulat ang bagong buhay mo bukas, Frida. This is more than just a pen, it's a weapon. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Bulong ni Frida, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at isang uri ng pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng digmaan. Ngunit ng gabing iyon, habang sinusuri ni Frida ang huling bahagi ng kanyang ebidensya, naramdaman niya ang isang malamig na kaba. May kulang. Ang 3 pahina ng bank statements na nagpapatunay sa paglilipat ng pondo ni Consuelo patungo sa mga dummy account ay wala na sa folder. Hinalughog niya ang buong mesa, ang kanyang hininga ay bumibilis sa bawat segundong lumilipas. Mateo, nakita mo ba yung asol na folder, tawag niya, ngunit walang sumagot. Ang buong bahay ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga puno sa labas. Pumunta siya sa balkonahe at doon niya nakita si Mateo. Nakatalikod ito, tila may malalim na iniisip habang pinagmamasdan ng kadiliman. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang mga nawawalang pahina ng ebidensya ni Frida. Sa isang iglap, kinuha ni Mateo ang kanyang lighter at sinindihan ang kanto ng isa sa mga papel. Ang apoy ay dahan-dahang kinain ang mga numero at pangalan na magliligtas sana kay Frida. Tumingin si Mateo sa nagliliyab na papel, nang may malamig na ngiti, ang refleksyon ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata na tila isang demonyong nagwagi. Masyadong madali kung matatapos agad ito, Frida Pont, bulong ni Mateo sa hangin, ang kanyang boses ay naging kasing bagsik ng gabi. Kailangang maramdaman mo muna ang tunay na kawalan bago mo mahanap ang tunay na katarungan. Bakit sinusunog ni Mateo ang ebidensyang magpapalaya kay Frida Ano, ang tunay na laro na nilalaro ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso? Sa pagdating ng umaga ng paglilitis sa harap ng pintuan ng korte, nagtama ang tingin ni Frida at Doña Consuelo. Ang matanda ay ngumiti ng may tagumpay, tila ba alam na niya ang mangyayari sa loob. Si Frida Galvez, siya ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Pinilit niya akong pikein ang mga dokumento para lamang makuha ang yaman ng mga tran. Ang mga salitang ito mula kay Mateo ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Frida. Binabasag ang bawat piraso ng pag-asa na binuo niya sa loob ng maraming gabi. Sa gitna ng punong-punong korte, sa ilalim ng malamig at mapanghusgang mga mata ng huwes, ang boses ni Mateo ay naging kasing talim ng isang hatol na walang habag. Ilang sandali bago ang pahayag na iyon, nakaupo si Frida nang may tiwala, hawak-hawak ang pilak na panulat na ibinigay ni Mateo. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng isang maliit na ngiti, isang tahimik na pasasalamat sa lalaking inakala niyang nagligtas sa kanya mula sa dilim. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin habang nasa witness stand si Mateo, walang init ang kanyang nakita, kundi isang malamig at walang kaluluwang titig, tila ba isa na lamang siyang estranghero na kailangang isakripisyo. Attorney Valderrama, sigurado ka ba sa iyong sinasabi? Ang tanong ng huwes ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, malabo at nakakabingi sa pandinig ni Frida. Opo, Your Honor, ginamit niya ang nararamdaman ko para makuha ang aking serbisyo. Ito ang mga litrato na nagpapatunay na kami ay nagbalak na itakas ang pondo ng kumpanya bago pa man ang kasal. Dagdag pa ni Mateo, habang inilalabas ang mga litrato, ang mga sandali ng kanilang pagkakalapit sa safe house na ngayon ay ginagamit na bilang ebidensya ng isang sabwatan. Nabitawan ni Frida ang pilak na panulat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila huling hininga ng kanyang natitirang dangal. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa loob ng korte ay biglang naging siksik, sumasakal sa kanyang lalamunan
hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang bawat bulong ng mga tao sa kanyang paligid ay naging parang mga tuka ng mga ibong mandaragat na handang lumamon sa kanyang pagkatao. Hindi totoo yan. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi isang mahinang tinig na nalunod sa malakas na ingay ng katotohanang binaluktot. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na senyales na ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit nakita niya ang dahan-dahang pag-akyat ng isang ngiti sa mga labi ni Doña Consuelo. Sa kabilang panig ng silid, isang ngiti ng isang reynang muling nakakuha ng kanyang trono. Ang pagtatraidor ni Mateo ay hindi lamang isang saksak sa likod. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang kaluluwa. Based on the witness testimony and the physical evidence presented, the court orders the immediate arrest of Frida Galvez for qualified theft and perjury. Ang boses ng huwes ay naging pinal. Habang lumalapit ang mga pulis, naramdaman ni Frida ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kalansing ng bakal ay tila tunog ng rehas na magkukulong sa kanya sa isang impyernong hindi niya kailanman inakala. Ang bawat hakbang niya palabas ng korte ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang libing. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita niya si Mateo na bumababa mula sa witness stand. Lumapit ito kay Doña Consuelo at Lucas at nakita ni Frida ang pagyuko ni Mateo sa matanda, tila isang tapat na kawal na tumatanggap ng parangal. Ang pananakit sa kanyang puso ay lumampas na sa pisikal na pandama. Ito ay isang uri ng pagdurusa na tila hinding-hindi na maghihilom. Nang isakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis, tiningnan niya ang pilak na panulat na naiwan sa sahig ng korte sa pamamagitan ng bintana. Ang instrumentong inakala niyang magsusulat ng kanyang kalayaan ay siya palang gagamitin para itala ang kanyang tuluyang pagbagsak. Hanggang kailan mo kayang bitbitin ang bigat ng isang tiwalang dinurog ng taong itinuring mong huling pag-asa? Maaari pa bang makabangon ang isang pusong, hindi lamang sugatan, kundi tuluyan ng pinatay ng pinakamatamis na kasinungalingan? Ang dilim ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang lumalamon sa bawat piraso ng pag-asa na natitira sa puso ni Frida. Nakaupo siya sa isang sulok ng selda, ang kanyang likuran ay nakasandal sa malamig at magaspang na semento na tila ba bawat kanto nito ay nanunuya sa kanyang kasawian. Ang amoy ng kalawang lumang dumi at kawalan ng katarungan ay nanunuot sa kanyang bawat hininga, sumasakal sa kanyang lalamunan, hanggang sa maging ang paghinga ay naging isang pasakit. Hoy attorney, akala ko ba matalino ka? Mukhang mas magaling ang naging kalaro mo. Ang boses ng isang kapwa preso ay umalingaw-ngaw sa loob ng kulungan, sinundan ng isang malakas at mapang-asar na tawa na tumama sa mga pader ng selda. Hindi sumagot si Frida. Hindi niya kayang magsalita. Ang bawat kataga ni Mateo sa korte ay tila isang lason na patuloy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang haplos ng kamay nito noong gabi ng ulan, ang init ng balikat nito na naging sandigan niya, at ang pilak na panulat na inakala niyang simbolo ng kanilang alyansa. Ang bawat alaala ng kanilang kilig ay naging mga bubog na ngayon ay humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ng pagkakanulo ni Mateo ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang idinulot ni Doña Consuelo. Ito ay isang sugat na hindi kayang tahiin ng kahit anong katarungan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kalansing ng mga susi ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong bakal at pumasok ang isang lalaki na huling-huli niyang gustong makita. Lucas, mahinang bulong ni Frida, ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Look at you, Frida, mula sa puting gown patungo sa kulay kahel na unipormeng ito. Ang boses ni Lucas ay puno ng panunuya, ngunit may halong takot na pilit niyang itinatago. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka mananalo sa amin. Mama always gets what she wants. At si Mateo, he's just a smart man who knows which side of the bread is buttered. Lumapit si Lucas, sa mga rehas ang kanyang mukha ay puno ng peking awa. If you just surrendered everything at the start, hindi ka sana narito. Pero pinili mong maging matigas. Ngayon mabulok ka sa dilim habang kami ay nagpapatuloy sa aming buhay. Nang makaalis si Lucas, naramdaman ni Frida ang isang matinding puyos ng galit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kanyang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Lumapit siya sa pader ng selda. Gamit ang kanyang mga kuko, nagsimula siyang magsulat. Isinulat niya ang pangalan ni Mateo sa pader. Mateo. Ang bawat titik ay idiniin niya ng buong lakas hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa semento.
Pagkatapos sa isang mabilis at marahas na galaw, binura niya ito, ginuhitan niya ng paulit-ulit ang pangalan hanggang sa ang dulo ng kanyang mga daliri ay nagsimulang magdugo. Ang sakit ng sugat sa kanyang kamay ay wala sa kalingkingan ng sakit sa kanyang puso, ngunit ito ang nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Buhay pa siya at may laban pa. Kinabukasan isang talamak na tray ng pagkain ang ipinasok sa ilalim ng maliit na siwang ng pinto. Kinuha ni Frida ang isang piraso ng tinapay, hindi dahil nagugutom siya, kundi dahil kailangan niya ng lakas para mabuhay. Ngunit habang hinahati niya ang tinapay, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob nito. Isang maliit na papel na nakatupi ng maigi. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel sa ilalim ng maliit na sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang bagong binyag ng pag-asa. Hanapin mo ang anak ng kabit. Ang katotohanan ay nakatago sa mga abo ng nakaraan. Nabitawan ni Frida ang tinapay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pananabik. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Sino ang anak ng kabit? At anong katotohanan ang nakatago sa mga abong binabanggit? Ang misteryong ito ay tila isang mitsa na muling nagsindi sa kanyang nanunuyot na pagkatao. Anak ng kabit, ang katotohanan ay nakatago sa mga abo. Paulit-ulit na binabasa ni Frida ang maliit na papel habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Sa loob ng madilim na selda, ang bawat salita ay naging isang sulo na nagbibigay ng liwanag sa malabo niyang alaala. Naalala niya ang locket sa sasakyan ni Mateo, ang galit sa mga mata nito tuwing nababanggit ang pangalan ni Doña Consuelo, at ang pait ng bawat kwento nito tungkol sa kanyang ina. Nang dumating ang oras ng dalaw, isang pamilyar na mukha ang sumulpot sa kabilang panig ng makapal na salamin. Si Ana ang tanging kaibigan ni Frida sa law firm na hindi tumalikod sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa ibabaw ng malamig na salamin, isang ugnayang tila pilit na pinuputol ng rehas. Frida, nakuha ko ang mga lumang records ng pamilya Tran gaya ng hiniling mo. Bulong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng kaba habang pasimpleng inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Totoo ang hinala mo, may isa pang babae bago naging makapangyarihan si Doña Consuelo. Isang babaeng nagngangalang Elena, isang simpleng sekretarya na naging kasintahan ng asawa ni Consuelo. Naramdaman ni Frida ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Anong nangyari sa kanya, Ana? Winakasan ni Consuelo ang buhay ni Elena sa paraang pinakamalupit. Ipinahiya niya ito sa publiko, tinanggalan ng trabaho, at pinagkaitan ng katarungan hanggang sa magpatiwakal ang babae sa tindi ng depresyon. At may anak silang lalaki. Isang batang nawala sa sistema matapos mamatay ang ina, paliwanag ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sa sandaling iyon, tila ba ang lahat ng piraso ng puzzle ay nahulog sa tamang lugar. Si Mateo Valderrama ay hindi lamang isang abogado o isang tam-tutu. Siya ang anak ni Elena. Siya ang batang lumaki sa puot, ang batang binuo ang buong pagkatao para lamang sa isang layunin, ang wasakin ang pamilyang pumatay sa kanyang ina. Nabitawan ni Frida ang telepono ng booth. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Hindi niya ako ipinagkanulo dahil sa pera. Ginamit niya ako bilang pain. Ginawa niya akong biktima para maging kampante si Consuelo, para tuluyan siyang makapasok sa loob ng kanilang kuta. Ang bawat kilig, ang bawat yakap, at ang bawat pangako ni Mateo ay bahagi ng isang mas malaki at mas madilim na dula. Hindi lamang si Frida ang nasaktan. Siya ang naging sakripisyo sa altar ng paghihiganti ni Mateo. Ang galit na nararamdaman ni Frida ay humalo sa isang uri ng pagkaunawa na mas masakit pa kaysa sa galit. Siya ay naging kagamitan lamang sa kamay ng isang lalaking kasing lupit din ng mga Tran. Bumalik si Frida sa kanyang selda, ang kanyang isipan ay muling naging matalas. Ang abogado sa loob niya ay muling nagising. Kung si Mateo ay naglalaro ng apoy, kailangan niyang matutunan kung paano huwag masunog. Ginamit niya ang bawat minutong natitira para pag-aralan ang bawat galaw ni Consuelo mula sa kwento ni Ana. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nang sumapit ang hating gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kulungan, ang tunog ng pagpihit ng susi sa pintong bakal ay umalingaw-ngaw. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga guard. Ang bawat hakbang na papalapit sa kanyang selda ay may bigat at ritmo na kilala ng kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang rehas. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakatayo ang isang anino. Isang matangkad na lalaki na may hawak na susi at isang asul na folder.
Frida, yung boses ni Mateo ay malalim walang emotion, ngunit may bakas ng pamilyar na autoridad. Tumayo si Frida hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghamon. Tinitigan niya ang lalaki, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga bubog. Tapos na ba ang dula mo, Mateo, o nandito ka para tapusin ang sinimulan mong pagwasak sa akin? Nanatiling tahimik si Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Isang laro ng katarungan at paghihiganti ang muling magsisimula, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na papayag si Frida na maging isang sunod-sunuran lamang. Hinulog mo ako sa bangin, Mateo. Ngayon nandito ka ba para tignan kung tuluyan na akong nadurog? Ang boses ni Frida ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa maliit na bintana ng selda, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may naglalagablab na apoy. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang anino ni Mateo ay tila isang malaking pader na sumasakal sa natitirang hangin ni Frida. Ang bawat hakbang ng lalaki, papasok sa loob, ay naglilikha ng mahinang kaskas sa semento, isang tunog na nagpapataas ng balahibo ni Frida. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, isinara niya ang rehas ng walang ingay at tumitig ng diretso sa mga mata ng dalaga. Kailangan mong lumabas dito, Frida. Wala na tayong oras. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, itinaas ni Frida ang kanyang palad at buong lakas na inihampas ito sa pisngi ng lalaki. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasabay ng panginginig ng mga daliri ni Frida sa tindi ng puot. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa hapdi ng pagkakanulo. Anak ka ni Elena, ang boses ni Frida ay gumaralgal, puno ng pait at pandidiri. Ginamit mo ako, ginawa mo akong pain para lang makuha ang tiwala ni Consuelo. Bawat yakap mo, bawat salita ng pag-asa. Lahat ba yun ay bahagi lang ng laro mo para sa paghihiganti mo? Hinawakan ni Mateo ang kanyang pisngi, na ngayon ay namumula na, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng lungkot na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ipinahiya ka sa korte dahil kailangan nilang isipin na panalo na sila, Frida. Sa sandaling maging kampante si Consuelo, doon lamang siya maglalakas loob na buksan ang vault kung nasaan ang mga original na titulo at dokumentong ninakaw niya sa pamilya ko at sa pamilya mo. Pamilya ko, na paatras si Frida, ang kanyang likuran ay tumama sa malamig na pader ng selda. Anong kinalaman ng pamilya ko sa inyo? Inilabas ni Mateo ang kanyang locket at binuksan ito sa harap ni Frida. Sa loob ay may larawan ng dalawang babae, si Elena at isang batang babae na kamukhang kamukha ni Frida noong bata pa ito. Hindi lang ako ang biktima rito, Frida. Ang mga magulang mo, hindi sila namatay sa aksidente. Pinatay sila ng pamilya Tran dahil sa hawak nilang ebidensya laban sa corruption ni Consuelo. At ikaw, kinuha ka nila bilang ampon para masiguradong hindi ka kailanman magiging banta. Ang katotohanan ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa buong pagkatao ni Frida. Ang bawat taon ng kanyang utang na loob kay Consuelo ay naging isang malupit na biro. Ang mga taong itinuring niyang pamilya ay ang mga taong pumatay sa kanyang tunay na pinagmulan. Naramdaman ni Frida ang matinding panghihina, ang kanyang mga binti ay tila naging tubig, at kung hindi siya nasalo ni Mateo, ay tuluyan na sana siyang bumagsak sa sahig. Either you join me now and finish them tonight, or I'll leave you here and let them kill you in your sleep. Ang boses ni Mateo ay naging kasing bagsik ng gabi, wala nang puwang para sa emotion. This is our only shot, Frida. Ang baraha ay nasa kamay mo na. Tumingin si Frida sa pinto ng selda na ngayon ay nakabukas na, at pagkatapos ay sa kamay ni Mateo na nakaabang sa kanyang harap. Ang pait ng pagkakanulo ay naroon pa rin, ngunit ang katarungan ay mas matimbang na ngayon kaysa sa kanyang sariling sakit. Dahan-dahang inilagay ni Frida ang kanyang kamay sa palad ni Mateo. Ang init ng balat nito ay tila isang binyag ng bagong alyansa, isang alyansang binuo sa gitna ng dugo, abo at paghihiganti. Dadalhin kita sa impyerno, Mateo, bulong ni Frida habang naglalakad sila palabas sa madidilim na pasilyo ng kulungan. Pero sisiguraduhin kong ang pamilya Tran ang unang susunog doon. Sa labas ng kulungan, ang ulan ay dahan-dahang tumitila, ngunit ang bawat patak na natitira ay tila mga luhang nagpaalam na sa nakaraan. Habang sumasakay sila sa sasakyan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Frida. Sino ang mas nakakatakot, ang kalaban na harap-harapan mong nakikita, o ang kakampi na handang saktan ka para lamang makamit ang kanyang layunin? Wala nang bawian, Mateo.
Kapag pumasok tayo sa bahay na iyan, wala nang puwang ang anumang alinlangan. Ang bawat kasinungalingan mo ay dapat nang magtapos dito. Ang boses ni Frida ay kasing talim ng isang malamig na hangin habang nakatingin siya sa naglalakihang mga pader ng mansyon ng mga Tran. Sa gabing ito ang buong bahay ay balot ng marangyang liwanag at ang himig ng kagalakan ay umaalingaw hanggang sa labas ng bakuran, isang selebrasyon ni Doña Consuelo para sa kanyang tagumpay laban kay Frida. Ang bango ng mga mamahaling alak at pagkain ay humahalo sa amoy ng ulan na dahan-dahang tumitila isang kabalintunaan. Sa dilim na kinalalagyan ni na Frida at Mateo, nasa loob sila ng sasakyan nakatago sa ilalim ng anino ng malalaking puno ng nara. Tumingin si Mateo kay Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na ngayon lamang nakita ng dalaga. Pangako Frida, pagkatapos nito ikaw na ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Pero kailangan nating makuha ang asul na folder sa loob ng vault. Dahan-dahan silang bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang nila patungo sa likurang bahagi ng mansyon ay puno ng pag-iingat. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanilang mga sapatos ay tila mga babala sa bawat segundong lumilipas. Nang makapasok sila sa loob, sa pamamagitan ng silid ng mga katulong na dati ay tapat kay Frida, naramdaman niya ang biglang pagpihit ng kanyang sikmura. Ang mansyong ito na dati ay nangarap siyang maging tahanan ngayon ay naging isang kuta ng kaaway. Dito bulong ni Mateo habang hinihila si Frida patungo sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Consuelo. Sa gitna ng kadiliman habang naghihintay na dumaan ang isang gwardya, naramdaman ni Frida ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo sa kanyang kamay. Ang init ng balat nito ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanginginig na kalamnan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait ay tila panandali ang humupa, pinalitan ng isang matinding ugnayan, isang alyansa ng dalawang sugatang kaluluwa na naghahanap ng katarungan. Nang makapasok sila sa opisina, ang amoy ng lumang papel at pabango ni Consuelo ay tila sumakal kay Frida. Mabilis na lumapit si Mateo sa likod ng malaking painting at inilantad ang digital vault. Ang tunog ng bawat pagpindot sa keypad ay tila pintig ng puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Bilisan mo, Mateo. Naririnig ko na ang mga yabag ni Lucas sa labas. Ang boses ni Frida ay puno ng tension habang nakadikit ang kanyang tenga sa pinto. Sa isang mahinang tunog ng mekanismo, bumukas ang vault. Inilabas ni Mateo ang isang asul na folder, ang orihinal na ebidensya ng pagpatay sa mga magulang ni Frida at ang mga dokumento ng pagnanakaw ng pamilya Tran. Sa sandaling mahawakan ni Frida ang folder, naramdaman niya ang isang matinding catharsis. Tila ba ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nababawasan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nawasak nang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng silid. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumama sa kanilang mga mata, at nang malinaw na ang lahat tumambad sa kanila, ang isang anyong kailanman ay hindi nila gustong makita sa sandaling iyon. Nakatayo si Doña Consuelo sa may pinto, suot ang kanyang kulay pulang gown na tila ba sumisimbolo sa dugong handa niyang idanak. Ang kanyang muka ay hindi bakas ng gulat kundi isang madilim at nakakangilabot ng ngiti, at sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na baril na nakatutok ng direkta sa dibdib ni Frida. Akala niyo ba ay ganoon kadali niyo akong malalamangan sa sarili kong pamamahay? Ang boses ni Consuelo ay tila isang kiskis ng bakal. Mateo, ang aking tapat na kawal. At Frida, ang ampon na hindi natutong magpasalamat. Sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng sikretong ito ay mababaon niyo sa inyong mga libingan. Naramdaman ni Frida ang lamig ng dulo ng baril na tila humahalik na sa kanyang balat mula sa malayo. Ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng tingga. Habang nakatutok ang baril, isang katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan, kasing bagsik ng kamatayang naghihintay. Maibabalik pa ba ang katarungan kung ang kamatayan na ang nakatitig sa iyong mga mata, o ang lahat ng sakripisyo ay magiging isa na namang abong tatangay ng hangin? Akala niyo ba ay ganoon kadali niyo akong malalamangan sa sarili kong pamamahay? Sa gabing ito, tapos na ang inyong dula. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang liwanag ng isang lampara sa gilid ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang muka, dahilan upang magmukha siyang isang demonyong handang lumamon ng kaluluwa. Ang baril sa kanyang kamay ay nananatiling matatag na katutok ng diretso sa puso ni Frida. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Frida ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib.
Hindi ito takot, ito ay isang puyos ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Tumingin siya kay Mateo na nananatiling tahimik sa kanyang tabi, ang mukha ng lalaki ay kasing tigas ng bato. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Mama, anong nangyayari rito? Ang boses ni Lucas ay biglang narinig mula sa pinto. Pumasok siya hingal na hingal at puno ng kalituhan ang muka. Ngunit nang makita niya ang baril at sina Frida at Mateo, ang kanyang gulat ay napalitan ng isang mapait na ngiti. So, totoo nga, gusto niyo kaming pabagsakin sa gitna ng selebrasyon namin? Lucas, lumayo ka rito, ang mading utos ni Consuelo. Ang mga taong ito ay mga anay na gustong sumira sa pundasyon ng ating pamilya. Pero hindi nila alam, bago pa sila makakilos, napatay ko na ang kanilang reyna. Danggal yung boses ni Frida ay lumabas mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Anong danggal ang sinasabi mo, Consuelo? Ang dangal ba na kinuha mo sa mga magulang ko nang ipautos mo ang kanilang pagpatay? O ang dangal na ninakaw mo sa akin nang gawin mo akong alipin ng utang na loob mo? Ang mukha ni Consuelo ay bahagyang kumirot, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang pagkagulat. Mga magulang mo namatay sila dahil sa sarili nilang kahangalan. At ikaw, Frida, dapat kang magpasalamat dahil binigyan kita ng buhay na kailanman ay hindi mo makakamtan sa piling ng mga hampas lupang iyon. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humakbang si Mateo sa harap ni Frida, tila isang panangga laban sa darating na unos. Tapos na ang oras ng pagtatago, Doña Consuelo. Ang asul na folder na ito ay hindi lamang papel. Ito ang inyong huling hantungan. Ibigay niyo sa akin yan o babasagin ko ang bungo ni Frida sa harap mo, Mateo. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang daliri ay nagsimulang gumalaw sa gatilyo. Ngunit bago pa man makaputok ang baril, isang malakas na ingay ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa bintana. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay biglang namatay, binalot ang lahat sa isang nakabibinging kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Frida ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo sa kanyang kamay at ang mabilis nilang pagtakbo patungo sa lihim na lagusan sa likod ng aparador. Mabilis ang bawat pangyayari. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas at ang mga sigaw ni Lucas ay naging malabo sa pandinig ni Frida habang tinatahak nila ang madidilim na pasilyo. Makalipas ang ilang araw, ang Cathedral ng Manila ay napalitan ng Cathedral ng Hustisya, ang korte. Puno ng mga tao ang loob ng silid, ang bawat mata ay nakatutok sa naglalakihang mga headline sa dyaryo. Nakaupo si Frida sa tabi ng kanyang mga abogado, ang kanyang suot na vest na kulay asul ay tila sumisimbolo sa kanyang determination. Tumayo si Doña Consuelo sa witness stand. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na terno, tila ba ipinagluluksana niya ang kanyang sariling dangal. Ang bawat sagot niya ay puno ng pagmamataas, tila ba ang batas ay isa lamang maliit na sagabal sa kanyang kapangyarihan. Your Honor, ang mga paratang na ito ay walang basehan. Si Frida Galvez ay isang ampon na naghahanap lamang ng paraan upang makakuha ng yaman. Ang boses ni Consuelo ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa harap ng huwes. Ngunit sa gitna ng kanyang testimonya, bumukas ang malaking pinto ng korte. Ang tunog ng mga yabag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang matandang babae nakaupo sa isang wheelchair at may mga bakas pa ng mga sugat sa kanyang muka ang dahan-dahang ipinasok. Si Nanay Ising. Naramdaman ni Frida ang biglang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa may gilid at nakita niya ang isang matatag na tango mula rito. Ang bawat pasakit, ang bawat luhang ibinuhos ni Frida ay tila nagtipon-tipon sa sandaling ito. Tumayo si Frida at hinarap ang huwes. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang espada na handang humiwa sa bawat kasinungalingan. Your Honor, narito ang katotohanan na pilit nilang ibinaon sa abo. At sa pagkakataong ito, hindi na ito muling matatabunan. Ano ang isisiwalat ni Nanay Ising na tuluyang gigiba sa pader ng mga tran? At sapat ba ang mga dokumentong hawak ni Mateo para mabaon sa kulungan ang babaeng pumatay sa mga magulang ni Frida? Habang nagtatama ang tingin ni Frida at Doña Consuelo, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda, isang ngiting nagsasabing mayroon pa siyang huling baraha na hindi pa inilalabas. Your Honor, ang babaeng iyan ay isang impostora, utang niya sa akin ang bawat butil ng kanin na kinain niya sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte, puno ng puot at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Frida. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sinumang nayanig sa kanyang sigaw.
Ang dating makapangyarihang matrona ay tila isang sugatang hayop na pilit na nananakot kahit wala na itong mga kuko. Tumayo si Mateo hawak ang asul na folder na nakuha nila mula sa mansion. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng korte ay may bigat ng katarungang matagal na ipinagkait. Inabot niya ang mga dokumento sa huwes, mga papel na naglalaman ng 20 taon ng korupsyon, mga pirma ni Consuelo sa paglilipat ng pondo mula sa mga donasyon ng simbahan, at ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, ang utos para sa pag-aayos sa aksidente ng mga magulang ni Frida. Habang binabasa ng huwes ang mga dokumento, ang katahimikan sa loob ng korte ay naging siksik at nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabilis na paghinga ni Consuelo. Ang bawat pahina na binubuklat ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pamilya Tran. Batay sa mga ebidensyang ipinakita, kabilang ang testimonya ng saksi na si Nanay Ising at ang mga dokumentong nagpapatunay ng malawakang pandaraya at pagpatay, ang boses ng huwes ay naging pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hinihatulan ng korte si Doña Consuelo Tran na guilty sa lahat ng sakdal, habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa iyong mga krimen. Isang malakas na ingay ng pagbagsak ang narinig nang mag-collapse si Consuelo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay naging kasing puti na ng abo. "Hindi maaari, hindi niyo ako pwedeng ipakulong, ako ang pamilya Tran." Ang kanyang sigaw ay nauwi sa isang mahinang paghikbi habang dahan-dahang siyang pinaliligiran ng mga pulis. Ngunit ang mas matinding dagok ay nanggaling kay Lucas. Nang makita ng lalaki na wala ng pag-asa ang kanyang ina, mabilis siyang tumayo at lumapit sa huwes. "Your Honor, wala akong kinalaman dito. Si Mama lang ang may gawa ng lahat ng iyan. Pinilit niya lang akong sumunod sa kanya dahil sa takot ko. I am a victim too." Tumingin si Frida kay Lucas ng may matinding pandidiri. Ang lalaking minsan niyang inakalang pakakasalan at makakasama habang buhay ay mas mababa pa sa isang duwag. Ang pagtatraidor ni Lucas sa sarili niyang ina para lamang mailigtas ang sarili ay ang huling patunay na wala itong kahit katiting na dangal. "Diyan ka nagkakamali, Lucas." Ang boses ni Frida ay lumabas kalmado at puno ng kapayapaan. "Ang pananahimik mo sa gitna ng krimen ay isang krimen na rin. At sa gabing ito kasama mo siyang babagsak." Inilabas ni Mateo ang huling dokumento, ang mga papeles na nagpapatunay na si Lucas ang pumirma sa mga palsipikadong resibo ng kumpanya. Wala nang nagawa si Lucas, kundi ang mapaluhod sa gitna ng korte. Ang kanyang mukha ay binalot ng mga luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Habang kinakaladkad si Consuelo palabas ng korte, pilit siyang kumakawala sa mga pulis. "Frida, Frida, tulungan mo ako, anak kita, di ba utang mo sa akin ang lahat?" Ang boses ng matanda ay naging isang desperadong pagsamo. Tumigil si Frida sa paglalakad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Consuelo sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring awa. Tanging isang malalim na kawalan. "Ang mga paa na gusto mong hugasan ko noon ngayon ay malaya nang maglalakad palayo sa iyo. At ang utang na sinasabi mo, binayaran na iyon ng bawat luhang pumatak sa altar ng simbahan." Tinalikuran ni Frida ang matanda. Hindi na siya lumingon pa kahit narinig niya ang huling sigaw ni Consuelo bago isara ang pintong bakal ng sasakyan ng pulis. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at sariwang hangin. Nang makalabas sila sa korte, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang balat. Nakita ni Frida si Lucas sa gilid ng kalsada, pinalilibutan ng mga nagagalit na creditors at mga taong nawalan ng pera dahil sa kanilang pamilya. Nakaluhod si Lucas sa maruming semento, nanlilimos ng patawad, ngunit walang sinumang tumingin sa kanya. Siya ay naging isang taong walang mukha at walang pangalan sa gitna ng karamihan. Lumingon si Frida kay Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang lalaking ito na naging kaaway at kakampi ay tumingin din sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tahimik na pag-amin na ang digmaan ay tapos na. "Anong mangyayari sa iyo, Mateo?" tanong ni Frida. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. "Haharapin ko ang mga pagkakamali ko sa batas, Frida. Pero sa pagkakataong ito, hindi para magtago, kundi para magsimulang muli ng may malinis na konsensya," sagot ni Mateo. "Wait for me, or don't. Just be happy." Sa unang pagkakataon, ang ngiti ni Frida ay umabot sa kanyang mga mata. Ang dulo ng isang masakit na kabanata ay narito na. At ang simula ng kanyang bagong kwento ay nagsisimula na sa bawat hakbang niya
palayo sa anino ng mga tran. Ang dumi ng semento ang naging huling higaan ng mga taong inakalang abot langit ang kanilang kapangyarihan. Sa loob ng nakapanlulumong silid ng pambansang bilangguang pambabae, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang mahinang ugong ng bentilador sa kisame, na tila hirap ng umikot. Nakaupo si Frida sa likod ng isang makapal na salamin, pinagmamasdan ang babaeng nasa kanyang harap. Si Doña Consuelo ay hindi na ang reynang may suot na mamahaling perlas at sedang terno. Ngayon suot niya ay isang kupas na kulay kahel na uniforme, ang kanyang buhok ay maputi na at gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na hukay na puno ng pait. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Frida? Ang boses ni Consuelo ay paos tila isang lalamunang tuyot na sa kakahingi ng tulong na walang dumarating. Nakuha mo na ang lahat. Ang yaman ko, ang pangalan ko at ang anak ko. Masaya ka na ba? Tinitigan siya ni Frida ng matagal. Walang bahid ng tagumpay sa kanyang muka, kundi isang malalim na pagtanggap sa tadhana. Hindi ako narito para pagtawanan ka, Consuelo. Narito ako para palayain ang sarili ko. Sa bawat gabi na ipinaramdam mo sa akin na wala akong kwenta, sa bawat luhang pumatak, habang hinuhugasan ko ang paa mo, natuto akong tumayo ng mag-isa. Ang mga paa na nais mong ikulong sa utang na loob ay malaya na ngayong naglalakad patungo sa katarungan. Yumuko si Consuelo, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanghina. Ang huling hibla ng kanyang pagmamataas ay tuluyan ng naputol. Patawarin mo ako, anak, ang bulong niya ay halos hindi marinig. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong tapat na nagsisisi, hindi sa mga taong natatakot lang sa kanilang parusa. Sagot ni Frida bago tumayo. Sa huling pagkakataon, tinalikuran niya ang matanda ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martsang nagpapahayag ng kanyang ganap na paglaya. Sa labas ng bilangguan sa kabilang panig ng lungsod, isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Si Lucas. Ang kanyang buhok ay mahaba at marumi, ang kanyang suot na damit ay punit-punit na at puno ng mantsa. Pinagmamasdan niya ang mga taong dumadaan, ang bawat isa sa kanila ay tila nakakakita ng isang basura sa kanyang anyo. Nang may isang bata na aksidenteng makatapon ng pagkain sa kanyang sapatos, napaluhod si Lucas para pulutin ito. Ang dating prinsipe ng mga tran ay nanlilimos na ngayon sa kalsadang dati ay tinatapakan niya ng may pagmamataas. Walang sino mang tumigil para tulungan siya. Siya ay naging isang buhay na babala ng karmang walang pinipili. Samantala sa harap ng pintuan ng isang minimum security facility, naghihintay si Frida. Dumating si Mateo, dala-dala ang kanyang mga gamit. Kahit na nakatulong siya sa kaso, kailangan pa rin niyang harapin ang panandaliang pagkakulong dahil sa kanyang mga ilegal na paraan ng pagkuha ng impormasyon noon. Ito ang kanyang piniling landas ng pagsisisi. I'm proud of you, Mateo, bulong ni Frida habang nagtatama ang kanilang mga paningin. Ang amoy ng damo at tuyong lupa sa paligid ay tila nagbibigay ng bagong simula. Ngumiti si Mateo, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Huwag mo akong hihintayin, Frida. You deserve to fly. Pero kung sakaling sa paglipad mo ay mapadaan ka muli sa pampang, naroon lang ako. Sa isang emosyonal na sandali, dahan-dahang lumapit si Mateo at idiniin ang kanyang noo sa noo ni Frida. Ang haplos ng kanyang mga kamay sa pisngi ng dalaga ay tila isang panalangin ng katapatan. Isang huling halik sa noo ang ibinigay niya bago dahan-dahang pumasok sa loob ng pasilidad. Ang tunog ng pagsasara ng pintong bakal ay tila huling hininga ng kanilang madilim na nakaraan. Isang taon ang lumipas. Sa gitna ng isang modernong gusali sa Makati, isang bagong opisina ang nagbukas. Sa pintuang gawa sa salamin nakasulat ang mga titik na may kulay ginto, Frida's Justice Legal and Advocacy Center. Ang loob ay maliwanag, puno ng bangon ng sariwang kape at mga bulaklak na puting liryo. Nakaupo si Frida sa kanyang mesa, nakasuot ng isang puting vest na tila sumasalamin sa kanyang katatagan. Tumingin siya sa bintana sa naglalakihang mga gusali ng Maynila. Ang bawat hininga niya ay magaan na wala na ang bigat ng tanikala ng utang na loob. Sa kanyang mesa nakapatong ang pilak na panulat na ibinigay ni Mateo, isang instrumentong ngayon ay ginagamit niya para ipagtanggol ang mga taong walang boses, ang mga taong tulad niya noon na pilit na ginigipit ng mga makapangyarihan. Ang sikat ng umaga ay humalik sa kanyang mukha, isang mainit na yakap ng bagong buhay. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin bilang peklat, ngunit ito na ang kanyang medalya ng tagumpay.
Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit at dagat ay tila naghahalikan sa ilalim ng papalubog na araw nakatayo si Frida. Ang bawat hakbang niya sa pino at mainit na buhangin ay nag-iiwan ng malalim na marka mga bakas na hindi na itinatago kundi ipinagmamalaki. Ang tubig dagat ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga paa malamig at malinis, tila isang ritual ng kalikasan na nagbubura sa huling bahagi ng pait mula sa nakaraan. Wala na ang puting trahe de boda na naging tanikala niya noon. Ngayon suot niya ay isang simpleng puting bestido na nililipad ng hangin kasing gaan ng kanyang kalooban. Isang taon at kalahati na ang lumipas mula nang gumuho ang toreng ginto ng mga tran. Sa mga panahong iyon natutunan ni Frida na ang tunay na katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa loob ng sariling puso. Pinagmasdan niya si Nanay Ising na nakaupo sa isang tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay bakasyonan. Ang matanda ay payapang nagganchilyo, ang mga sugat sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga kulubot ng tawa at kapayapaan. Ito ang buhay na ipinaglaban ni Frida, isang buhay na walang takot, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat walang utang na loob na nakakasakal. Frida anak, may naghahanap sa iyo sa may pampang. Ang tawag ni Nanay Ising, ang boses nito ay puno ng sigla na tila musika sa pandinig ng dalaga. Lumingon si Frida. Sa dulo ng dalampasigan nakita niya ang isang anyong matagal na niyang hinihintay. Si Mateo. Nakasuot ito ng puting polo, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ginintuang liwanag ng araw. Tapos na ang kanyang panahon ng pagsisisi sa loob ng pasilidad at ngayon ang kanyang tindig ay puno na ng katapatan. Hindi nagmadali si Mateo, bawat hakbang niya patungo kay Frida ay may bigat ng isang pangakong tinupad. Nang magtapat sila, walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sapat na ang init ng sikat ng araw at ang himig ng mga alon para ipahayag ang lahat. Dahan-dahang iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at nang magtagpo ang kanilang mga palad, naramdaman ni Frida ang isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa kaba kundi sa katiyakan. Sabi ko sa iyo, babalik ako. Mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging kasing lambot ng hangin. At sabi ko sa iyo, malaya na akong lumilipad, nakangiting sagot ni Frida. Pero mas masarap palang lumipad kung alam mong mayroon kang babalikang pampang. Isinandal ni Frida ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, ang tatlong katanungan ng kanyang buhay ay nakahanap na ng kasagutan. 1. Nakapatawad na ba ang mga karakter? Hindi pinatawad ni Frida ang krimen ng mga tran dahil ang katarungan ay kailangang manatili. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. Pinakawalan na niya ang puot na minsang gumapos sa kanyang puso dahil ang pagkapit sa galit ay isa ring uri ng pagkabilanggo. Si Mateo naman ay nakahanap ng kapatawaran sa sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang mga pagkakamali. 2. Nakahanap ba sila ng kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Frida sa tabi ni Nanay Ising at sa bawat araw na ginagamit niya ang kanyang lisensya para tumulong sa iba, doon niya nahanap ang tunay na katahimikan ng kaluluwa. 3. Ano ang aral na iniwan para sa mga tagapakinig? Ang dangal ay hindi nasusukat sa yaman sa pangalan o sa pagpayag na tapakan ka ng iba dahil sa tinatawag na utang na loob. At buwan. Ang tunay na danggal ay ang lakas ng loob na tumayo, ang talino na hanapin ang katotohanan at ang tapang na mahalin ang sarili higit sa anumang idinidikta ng lipunan. Ang bawat babae ay may kapangyarihang hubugin ang kanyang sariling tadhana kahit pa magsimula siya sa gitna ng abo. Habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ang liwanag ng mga bituin ay nagsimulang magpakita. Ngumiti si Frida sa kawalan, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang pagkapanalo sa korte, kundi nagsisimula pa lamang sa bawat bagong umaga na siya ay malaya, matapang at tunay na minamahal. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit at dagat ay tila naghahalikan sa ilalim ng papalubog na araw, nakatayo si Frida. Ang bawat hakbang niya sa pino at mainit na buhangin ay nagiiwan ng malalim na marka, mga bakas na hindi na itinatago kundi ipinagmamalaki. Ang tubig dagat ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga paa malamig at malinis. Tila isang ritual ng kalikasan na nagbubura sa huling bahagi ng pait mula sa nakaraan. Wala na ang puting trahe de boda
na naging tanikalan niya noon. Ngayon suot niya ay isang simpleng puting bestido na nililipad ng hangin kasing gaan ng kanyang kalooban. 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang gumuho ang toreng ginto ng mga Tran. Sa mga panahong iyon, natutunan ni Frida na ang tunay na katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa loob ng sariling puso. Pinagmasdan niya si Nanay Ising na nakaupo sa isang tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay bakasyonan. Ang matanda ay payapang nagganchilyo, ang mga sugat sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga kulubot ng tawa at kapayapaan. Ito ang buhay na ipinaglaban ni Frida, isang buhay na walang takot, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, walang utang na loob na nakakasakal. Frida anak, may naghahanap sa iyo sa may pampang. Ang tawag ni Nanay Ising, ang boses nito ay puno ng sigla na tila musika sa pandinig ng dalaga. Lumingon si Frida. Sa dulo ng dalampasigan nakita niya ang isang anyong matagal na niyang hinihintay, si Mateo. Nakasuot ito ng puting polo, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ginintuang liwanag ng araw. Tapos na ang kanyang panahon ng pagsisisi sa loob ng pasilidad at ngayon ang kanyang tindig ay puno na ng katapatan. Hindi nagmadali si Mateo. Bawat hakbang niya patungo kay Frida ay may bigat ng isang pangakong tinupad. Nang magtapat sila, walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sapat na ang init ng sikat ng araw at ang himig ng mga alon para ipahayag ang lahat. Dahan-dahang iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at nang magtagpo ang kanilang mga palad, naramdaman ni Frida ang isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa kaba kundi sa katiyakan. Sabi ko sa iyo, babalik ako. Mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging kasing lambot ng hangin. At sabi ko sa iyo, malaya na akong lumilipad, nakangiting sagot ni Frida. Pero mas masarap palang lumipad kung alam mong mayroon kang babalikang pampang. Isinandal ni Frida ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, ang 3 katanungan ng kanyang buhay ay nakahanap na ng kasagutan. Sa bawat dahan-dahang paghampas ng alon sa pampang ng Batangas, tila tuluyan nang natapos ang isang mahabang gabi para kay Frida. Ang sikat ng araw na iyon ay hindi lamang basta liwanag kundi isang pangako ng bagong simula na wala ng bahid ng nakaraan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsama sa akin sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito habang binubuo ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito. Hindi ko mapigilang manikip ang dibnang maalala ang sandaling napilitang lumuhod si Frida sa malamig na marmol ng cathedral para lamang hugasan ang paa ng mga taong umapi sa kanya. Ang bawat patak ng maduming tubig na iyon ay parang tumatama rin sa sarili kong puso, isang paalala na sa likod ng bawat katang-isip na kwento ay may mga tunay na Frida sa ating paligid. Mga kababaihang patuloy na dinudurog ang danggal ngunit pinipiling bumangon ng mas matatag. Ang bawat eksenang inyong narinig ay bunga ng malalim na pagmumuni-muni at paggalang sa mga totoong sugat na nararanasan ng marami sa atin sa loob ng sarili nating mga tahanan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, matututuhan nyo rin bang patawarin ang taong tulad ni Mateo na ginamit kayo bilang pain para sa sarili niyang layunin? O mas pipiliin nyo na bang isara ang pinto ng inyong puso ng habang buhay? Habang pinakikinggan ninyo ang dulo ng kwentong ito, nasaan man kayo ngayon, marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtutupi ng mga damit, o simpleng nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw, sana ay nahanap ninyo ang kapayapaan sa boses na ito. Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman sa aming comment section dahil naniniwala kaming sa pagbabahagi ng kwento, nagsisimula ang tunay na paghilom. Huwag kalimutang i-like at i-share ang audio na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang makabangon muli. Naway baunin ninyo ang aral ng pilak na panulat ni Frida, na kahit anong bigat ng nakaraan, kayo pa rin ang tanging may hawak ng panulat na magsusulat ng bagong kabanata ng inyong buhay. Manatiling matapang, manatiling malaya, at laging maniwala sa inyong sariling liwanag.